The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Thursday morning, Brad Jeff, good morning. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. All right, go ahead, Brad Jeff. Yes, Brad, Ted, batiin ko lang itong nanay na pinababati daw yung kanyang dalawang anak, July 1 and July 4, Hezekiah Sky at Isaiah Eyes. Thank you po for tuning in. Maganda topic po natin ngayon about unity. Yan ako. Paboritong topic ng ating mga politiko. Sa Salmo 133 verse 1. Sabi niya, napakagandang tingnan ang mga mamamayan ng Diyos na namumuhay na may pagkakaisa. How good and pleasant it is daw po. The people of God are living in unity. Alam niyo po, may mga bagay na mas gumagaan kapag pasan mo, may kasama ka. Tama po ba? Mas gumagaan siya kapag hindi ka nag-iisa. May mga madaling buhatin kapag may kasama ka. Mas madaling lumaban kapag may karamay ka. Mas madali pong tumayo ulit kapag may umaalalay sa'yo. Kaya po mahalaga yung unity sa pamilya, sa trabaho, sa church, sa komunidad at sa bansa, of course. Pero aminin natin, hindi po madali magkaisa. Iba-iba tayo ng ugali, pananaw, karanasan, paraan ng pag-iisip, paano tayo lumaki. May mabilis magdesisyon, may iba talagang maingat, may tahimik pero vocal, yung iba. Minsan pareho ng goal pero nagkakatalo sa pag-approach pa lang. So kaya po ang unity ay hindi automatic. It is something we choose. It is something intentionally we choose, we protect, and we practice. Kaya ang ganda po ng Salmo, hindi sinabing unity is always easy. Ang sabi, napakaganda raw tingnan. May blessing na kapag natuto tayo magsama-sama, okay, nagiging blessing talaga siya. Kasi may mga pagkakataon po yung blessing, hindi naging blessing kasi nag-away pa yung mag-asawa sa dumating na blessing. So unity does not mean uniformity. Hindi ibig sabihin na magkakamukha tayo ng suot, magkakamukha tayo ng haircut, okay? Sa North Korea po, ganon. So hindi ibig sabihin na wala ng discernment. Unity means kahit magkaiba tayo, pinipili natin unahin na mas mahalaga. Una, ang Diyos. Kaya po dapat naka-align yung goal natin sa Diyos, yung misyon, yung pagmamahal, at kapakanan po ng kapwa. Pagka po gusto mo agenda mo, kahit makakasira sa ibang kapwa, walang magiging unity. Okay? So ikaw lang yun, soloista ka lang. So minsan ang kalaban po ng unity ay pride. So before I end, gusto natin lagi kasi tayo tama, tayo nasusunod, yung sa akin ng tamang direksyon. That is why unity requires humility. Mas mahalaga ba ang ego mo o ang misyon ng Diyos na binigay sa pamilya mo? Unity is not the absence of difference, it is the presence of humility, of love, and shared purposes. So tanungin natin po yung sarili natin, saang relationship ba ako or grupo na mas kailangang mas piliin yung humility, patience, and unity? May offense ba na kailangan kong bitawan para hindi na lumaki yung division and just pursue kung yung pinapapursu sa akin ni God? So, again po, sabi sa Salmo 133 verse 1, napakaganda tingnan ang mga mamamayan ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa. At yan po ay nangyayari lamang kung tayo nakaisa kay Lord at lahat tayo ay merong shared purpose going to His purpose. Tayo manalangin, Panginoon. Alam namin more than ever, ang bansa namin ay nangangailangan ng unity. At marami po, Panginoon, from small organization to our nation, Lord God, makikita, Lord, yung pagkakawatak-watak ng mga opinion, ng mga pinupursu. Panginoon, until ipursu lamang yung goal mo, hindi, Lord, kami magkakaroon ng genuine at real unity. Kasi Lord, pagka pinurso namin na aming ego, ang aming agenda, may kanya-kanyang agenda bawat miyembro ng grupo, then wala, Lord, tatayong purpose. Salamat, Lord, dahil alam namin ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng purpose para mabuhay. Habulin namin yon, ipurso namin yon, then we're gonna have unity with people who have the same mind. In Jesus' name, Amen. 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 Lord, alagaan niyo po lagi si Brad and guide his mission sa aming pong programa at lahat ng aming tagapakinig na itong inaabangan na segment araw-araw. Lord, bless them more today. Amen. Salamat, Brad Jeff. Pagpalain ka sa iyong misyon and di ka sana magsawa at mapagal. Salamat na marami sa iyong sakripisyo. Yes, Brad, Ted, lagi naman tayo nandito
para magsilbi sa tao. We're here to serve the people. Amen. Thank you. All right. Sige, Salamat so- sa oportunidad, Brad Ted, Oo, from so the bottom of my heart. bukas ay Friday na, another opportunity, another day, another chance to do good and do better indeed. So we'll catch you tomorrow. Ikaw ba'y magtutungo sa studio, Brad? Ano ba ang iyong mission bukas? Yes, may mission tayo dyan, Brad Ted, sa kay kapatid na Cheryl. So, magkita-kita tayo dyan. Sige, ihahanda na ni Chacha ang kanyang spaghetti at Ay. barbecue. Oo. Salamat naman. At may Nakita mo, maabutan ako Oo bukas. naman. In your mind yan. Pwede ka mabusog. Sayang, hindi umabot eh. Nagpa-barbecue si Manong Ted last week eh. Basta ikaw. Oo. Aba, Isipin mo na lang. magpapaspaghetti ka na naman at barbecue bukas? Sabi ko, basta Ala. ikaw. Akala ko basta. Akala ko kung ano eh. Okay. See you tomorrow, Pastor Salamat, Jeff. Brad. Thank you. Salamat and welcome back, Trina and Junjun Galang. Thank you for tuning in. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.